from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal tayo, papasok tayo sa malim-malim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. sa mundo hindi natin alam kung anong meron. Ang mga dapat abangan ngayong gabi. Takot ba ang inumin natin sa China? Sasagutin.
kasaysayan ng paghahari ng elitista kontra sa masa sa mundo. Uugatin ang 10 bandang satanista, iisa-isahin ang malulupit nilang mensahe sa mga kanta. Bigfoot na kinakahulan ng aso na kuno ng video sa North Carolina. Anino ng multo sa isang haunted castle na kuno ng video. Bagong ebidensya ng sinaunang struktura ng mga higante na kuno sa ilalim ng Mediterranean Sea. Ang tao ba ay mga matrix lang para sa mga extraterrestrial beings na siya rin lumikhas sa atin? Papaksain lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, sasagutin at mas marami pa kami sasagutin ngayong linggo. Abangan din ang horoscope ninyo. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mga paranormal at supernatural worlds at kakaparoon. Kaya mag-asal muna tayo sa ating paglalakbay nito. Diyos na kinagabay niyo po kami, ipadama niyo na kaya ang may hawak ng aming mga buhay. Salamat sa patuloy ng paggamit sa aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat din po sa patuloy na biyaya na ipinagkakanag niyo sa araw-araw. Palagi niyo po kami ibayan ng Diyos at hinihingi namin ito sa anak mo sa Jesus. Amen. Sinabi ni Edward Cagente na dapat gawin nating paksa yung tungkol sa ang Illuminati ba? Ano ang balak nito? Sinasabi niya rin dito na pakikipaglaban daw ang China para hindi matuloy ang balak ng Illuminati. Maganda ang paksang hinihingi sa atin ni Edward. At kung ganito kang mag-isip, hindi ka nag-iisa, Edward. Marami na rin kami nakakausap ng mga taong may mataas na katungkulan sa ating lipunan dati, no? At ang pananaw ay katulad ng ganito, no? Hindi kaanib ng Illuminati ang bansang China. Bagamat ang opisyal na ito ng ating pamahalaan ay hindi naman tinutumbok na Illuminati ang aming paksa sa aming mga pag-usap, sinasabi ng malaking banta sa US at sa buong Europa ang paglaki ng bansang China bilang superpower country. Hindi lang paglaki sa armas, kundi pagbobo talaga ng kanilang ekonomiya. Kaya nga malinaw na hindi naman tayo ang tunay na kaaway ng China. Kaya na inaagaw sa atin ang mga isla sa Spratly at Panatag Sula at ibang isla kasi gusto ng China na magliwan ng military bases sa mga islang ito upang iumang sa Amerika ang kanilang mga missile para tuloy na buhay ang Cold War na, no? Ng Russia versus US. Ngayon naman China versus US, no? Hindi tahasang matatawag na napakasama ng Chinese government dahil binabasag na nila yung monopolyo ng US at ng United Nations. Pero dahil umiiral yung kaisipan sa
sa ating mga nasanay sa Western School of Thought ni Big Brother ng US at kakampi natin ang Allied Forces sa pamumuno ng UN, parang ang labas kontra ang China at ang mga katulad din ng bansa, halimbawa yung North Korea, na yung Muslim world sa pamumuno ng Afghanistan. Parang masama ang tingin ng mga tao kasi ang School of Thought natin Western, kaibigan ng US. Kung babalik na rin kaya ang pananaw, tayo ang member ng Chinese people o kaya tayo mga Taliban halimbawa o tayo ang member ng ISIS o ang terorista sa panahon natin yung US at saka yung mga kaalyado ng bansa, hindi ba? Ganito ang sitwasyon labanan ng gustong maghari at ang naiipit sa gitna ang mga bansang maliliit gaya ng Pilipinas. Ang tanong ni Edward, China na ba ang susupil sa Illuminati? Papalagay natin sa pasang ito na ang Illuminati ay isang malaking organisasyon lamang, walang kaugnayan sa kulto na Luciferian. Isa pa rin itong banta kahit ito ay isang organisasyon lamang dahil meron pa rin silang one world order. Gusto nilang sila lang ang maghari sa buong daigdig. Sa unang tingin, makatuwira na lahat tayo na mabuhay na pantay-pantay at iisa ang maghaharing gobyerno sa buong daigdig. Pero ang masama, batay sa mga nasasalisik natin, pipiliin daw ng Illuminati kung anong lahi lang ang pwedeng mabuhay. Paano kung hindi kasama ang lahi ng Pilipino, di na tayo lumipigin? Sa ating mahaba ng pag-aaral sa paksang ito, dalawang paraan kung paano sila kumikilos. Una, ang pangingin lang sa isip ng kabataan sa paggamit ng lahat ng uri ng media bilang entertainment. Halimbawa yung Disney sa kanilang cartoons, ang mga singers na sikat sa mensahe ng kanilang kanta, ang ibang Hollywood movies na namamanipula ang mga tao sa likod ng produksyon para yung pang-brainwash lang ng mga mensahe gusto nilang nakapaloob. Ang pag-imbento ng iba't ibang uri ng sakit para maapektuhan ng mga lahi hindi nila gusto manatili sa mundo para magtira yung mga lahi na gusto nila. Kung baga walang nilalason ng sabay-sabay habang nilalason ang isip ng kabataan, literal ng malalason ang mga taong gustong magbura dahil doon sa mga sakit na inimbento. Sa unang tingin, mahirap gawin ito, pero kung makapangyarihan at mayayaman ang magkakaisa sa mundo, kayang-kaya nilang gawin. Magagawa niya nga Bakit nga ba ganito ang kaisipan ng Western world? Ugatin natin ang kasaysayan sa pananaw ng ating mga kapatid sa Asia. Ang Western world, maraming tinulong sa atin ng mga aral mula pa sa World War I hanggang World War II. Yung mga kaisipang kalaunan ay napapatunayan natin may halong panlin lang kung hindi man tahasang panluloko pa na. Ang layunin dito, parang manatiling inipin ng maliit na bansa katulad ng Pilipinas. Kung ang mga Kastila, tinakot tayo sa pamamagitan ng krus, kaya naging sumusunod tayo. Ang mga Amerikano naman, nilimbang tayo sa pamamagitan ng libro. Mga libro na nakakabang-brainwash sa ating mga ninuno. Dalawang uri ng pagsubo sa atin ng doktrina, pero isang layunin, ang sila'y mang-alipin. Noong unang panahon, ang mga tao ay nagsasaka sa Euphrates River. Kalaunan ay natuto silang magbukay ng mga kanal para mas maunlad ang kanilang pamumuhay. Lumaki ang kanilang populasyon. Ang mga lalaki ang gusto maghari sa feudal na estado. At nagkaroon ng maraming digmaan para mayroon talagang itanggal na pinuno yung pinakamatapang at pinakamatikas sa labanan. Dito umiral lang tukso sa isang taong nagngangalang Hammurabi. Naging tuso si Hammurabi sa pagsulat ng libro na ang layunin ay mind control. Meron siyang mga dulot na aral pero may nakatagong propaganda. Sinabi niya na siya si Abraham. Pinalitaw din ni Hammurabi na alam niya lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo at siya nasa lahat ng lugar sa lahat ng pagkakataon.
Kinopya niya yung konsepto talaga ng Diyos, nakatingin siya sa ating lahat sa lahat ng pagkakataon. Kaya rin ginawa ang simbolo ng all-seeing eye on top of pyramid. Ito yung nakikitang halimbawa. Sa pera ng Amerika na $100 bill, di ba? Merong mata sa loob ng triangle. Yun ang naging parang simbolo ng Illuminati. Ginamit din yata itong simbolo ng ibang mga grupo. Habang marami sa mga taga-Mesopotamia ang naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinilit ni Hammurabi na ipakita na siya rin ang isang Diyos. Lumikha sila ng mga kunwaring himala. Nagtatag sila ng mga pinuno. Ang mga pinuno ay pumili ng mga alipin. Dito nagsimula yung Freemason, Isang samahan hanggang ngayon ay namumuhay pa. Sinimula ng organisasyon ito halos 6,000 taon na ang nakararaan. Kalaunan, ang tribo ng hari na umaastang Diyos ay sumakop sa buong Ehipto. Kaya ang mga Mason ay ginawang alipin ng mga Egyptians noon. Dito lumitaw ang pagkakahati ng malalaking tao. Yung malalaki o elitista at yung maliit o masa nahati ng tuluyan. Dahil sa kanilang kayamanan, nakokontrol ng malalaki at mayayamang pamilya ang isang komunidad. Sila ang may hawak ng kabuhayan. Kaya napapasunod ang maliit na kumakalam ng sikmura at kailangan na lang humingi ng pagkain. Umasa ng pagkain sa mga may kaya. Idagdag pa rito, hindi naman sila binigyan ng sapat na aral. Yung mahihirap, madaling makontrol ang kanilang isip dahil mangmang pa sila hindi sila masyadong binigyan ng pagkakataong matuto. Wala silang muwang sa lahat ng tamang impormasyon kaya alipin silang isinilang at alipin na mamatay. Ang mga namumulat mula sa hanay ng masa o ng mga mahihirap ay pinapatay naman ng mga elitista para manatili ang pagkakahati ng kultura ng mayaman at ng mahihirap. Isa sa pinakadakilang rebelde na lumaban sa ganitong sistema ay ang tinuturing natin pinakadakilang nilalang mga buhay sa mundo. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Hindi siya isang mga tao gaya na sinasabi ng maraming doktrina ng ilang komunikasyon. Isa siyang taong aral na aral, kaya alam na alam niya ang lahat ng sinasabi niya. Nagsimula pa ang kaisipan ni Jesus sa mga matatalinong tao sa tribo ng Essene. Ang mga Essene ang sinasabing righteous people. Pero kung ang mga Essene ay nabuhay sa komunidad nilang umiiral ng sosyalismo, hindi naman sila nagtangkang lumabas sa kanilang mga komunidad. Naroon lang sila sa kuweba, nangangaral sa kanilang mga sarili. At sa mga dumadayo sa kanila, katulad ng sinasabi ng ilang nalabhasa na si Jesus ay dumadayo roon ng kanyang panahon upang mag-aral at magbasa ng napakaraming aklat. Dito naging dakila si Jesus sapagkat ang lahat ng aral ng Essene para sa kabutihan ng sangkatauhan, ipinakalat ni Jesus sa lahat ng tao na nakausap niya. Kaya alam din ni Jesus na papatayin talaga siya ng mga elitista. Naganap na ang pagpatay kay Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pero ang pumatak niyang dugo mula sa tarak ng isang sibat ay naging kislap ng apoy na nagablab sa sandaigdigan at nagpatuloy ang alab nito sa diwa ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon. Si Jesus ang bayanang mahihirap laban sa mga elitista. Samantala, dahil sa pagsikat ng mga Romano na sumakay sa Kristyanismo ni Jesus at ginamit ang krus na simbolo ni Jesus Christ, marami ang sumama sa kanila at madali nilang nagapi at nasakop ang teritoryo ng mga Hudyo at ng Jew. Kaya marami ang mga Mason na umanib naman sa hari ng Roman Empire noon para sa kanilang survival. Isang grupo ng Mason ang nagkumbinsi sa emperador na si Constantine the Great para bumuo ng isang libro na susuporta sa kung ano ang pinaniniwalaan ng kanyang nasasakupang tao.
Ito ang isang paraan upang magamit ang kamangmangan ng mga tao noon. Silang mga tinawag na shepherds of the Lord. Kaya rin itinatag na ni Constantine the Great ang Roman Catholic Church. Habang lumalaganap ang Katoliko, nagdadagdag naman sila ng mga bagong aral depende sa kung ano ang mga kaisipan na nasasakot nilang bago. Kumbaga, hindi nila binawasak ang lumang paniniwala ng mga bago nilang tagasunod. Dinadagdagan lang ni Constantine ang doktrina ng Katoliko para mas marami siyang tagasunod sa kanyang itinatag na kulto. Ngunit may mga bagong member na hindi lubos ang pananalig sa kanyang itinatag na simbahan. Kaya marami ang mga malulupit na parusa ng Roman Catholic Church sa panahon ngayon. At ito'y illegal, no? Kaya sila pumapatay at hindi nalalagot para lang mabawasan yung kontrabida sa kanilang layunin. Dito na buo yung kasalanan na kung tawagan ay heresy. Kapag kontra sa doktrina, pwedeng patayin at walang pananagutan ng simbahan. Ang pamanahing ngayon nito maghasik ng sintak para sumunod lang sa kanilang lahat. Kung tutusin, sinasabi ng mga dalubhasa na ang estiling ito ay scientific, no? Ginamit ang mga makatuyang aral ng sinuunang tao pero dinagdagan ng mga doktrinang nakapag-aalipin sa mga hindi lubos na nakapag-aral at kapos sa mga impormasyon dapat sana nilang nalalaman. Ginamit ang pangalan ng Diyos para magkaroon ng takot ang lahat ng magiging tagasunod nila. Ngunit sa kabilang banda, itinuturi talaga yung mga magandang aral, mga aral na punot sa mga sinaunang matitinong tao noon. Ngunit hindi naman humihinto ang pagsulpot din ng mga tao nagre-rebelde talaga sa pang-aalipin ito na ginagamit ang panlilinlang at relihiyon. Pinilit na baguhin din ng Martin Luther ang kaisipan ng mga tao tungkol sa kultura at sistemang itinanim sa isip nila ng Roman Catholic Church. Kaya ang mga Amerikano na natauhan kagad na nagtayo ng mas malaking at mas malawak na sariling sibilisasyon na may sariling paninindigan at pananampalataya. Kung tutuusin, kakaunti ang Katoliko sa kanila at marami ang tinatawag ng Protestante. Kasi nagprotesta nga sila sa panlilinlang ni Constantine the Great at ng ilang Freemasons na nagpasimula ng bagong doktrina noong na ginamit ng Katoliko. Kaya naghahanap din ng ibang paraan ang mga tagasunod ng sinuunang Freemasons. Kung hindi na nila magagamit ang relihiyon sa patuloy ng mind control, kailangan nila ng isang secret manipulation para makontrol para ng utak ng masa o yung mga kapos sa pinag-aralan at kaalaman. Isa sa mga grupong ito ng kaisipan ay nagmula pa kay Hammurabi ang nagpasimula ng sarili nilang kaharian sa gitnang Asya. Sila ang Khazars. Tinalo nila sa digmaan ang imperyo ng Russia at Mongolia. Ang mga elitista tuloy ng Russia at Mongolia ng sitakas dala ang kanilang kayamanan at nagsitago sila sa Europa at sa China. Ngunit ang mga napadpad sa China ay napilitan na namang tumakas ng kumkumin ni Kublai Khan ng China. Si Kublai Khan ay galing sa Mongolia. Ang bagong pinagtaguan ng mga tumakas ng mga elitista ay Japan. Ang mga elite noon na ang aral ay matataas na uri ng teknolohiya na napadpad sa Europa ay nag-alok sa mga hari ng kanilang kaalaman upang mapakinabangan ng mga Europeo. Kaya ang karamihan sa elitistang ito mula sa Masonic people ay nakapangasawa rin ng ilang prinsesa na mga anak ng hari. Sila ngayon ang nagpasimula ng pamilya na naghari sa Europa. Ito ang Rothschilds family na mula na hanggang ngayon sikreto ang paghahari at pagmamanipula hindi lang sa Europa. Bagamat pansarili ang kanilang layunin, malaki rin ang naiambag nila sa pagunlad ng sibilisasyon sa European culture. Kaya naging dominante rin sa mundo ang Europe.
Isa sa mga taktika ng pamilyang Rothschild ito ay ang itulak ang tao na magkaroon ng giyera. Dalawang pakinabang nila. Una, nakapagbebenta sila ng armas sa mga pinag-aaway-away ng bansa. Ikalawa, habang may giyera, nababansot ang pag-unlad ng mga bansang pinag-aaway-away nila samantalang sila patuloy ang pag-unlad bilang isang kontinente. Dahil walang giyera, kumikita pa sila. Ganito ang ginawa pati ng Celtic people noon. Kapag nakakalikha na sila ng giyera, sila rin kunwari ang kumukup sa mga taong walang masinungan. Kaya ang labas pa, sila ang nagbibigyan ng proteksyon sa mga kawawa. Bida sila sa mata ng marami, ngunit sila naman talaga nagpasisimula ng gulo. Sinasabi ng mga dalubhasa ng Rothschilds noon ay gumagamit ng pera sa ganitong layunin. Ang American Revolution ay pinunduhan nila, ngunit may aligasyon na ang perang ginastos nila ay ninakaw naman mula sa bansang India. Dito na inatak ng Freemasonry ay umusbong sa Amerika at naging bahagi ng kasaysayan nito. Ang problema lang sa demokrasya na kanilang binibitbit at ipinangangalandakan, nagdudulot ito ng magulong pamamalakan. Mahirap kasing kontrolin kapag lahat binigyan ng boses, kapag majority rules. Ang naisip nilang paraan para mapasunod ang marami, kinontrol ang currency o yung pera. Habang sila ang nagrarasyon ng pera dahil kontrolado nila, sila ang nasusunod. Ginawa nila ito sa loob ng 137 years. Kaya mahabang panahon talagang nailangan maraming mga taong mangmang o kapos sa kaalaman. Nung hawak na ng grupo nito ang US Federal Reserve Board noong 1913, nagplano sila ng gera at natuloy nga ang World War I. Binuo nila ang Soviet Union para mabuwag ang Imperial Russia. Nadaig nila ang Germany at pinarusahan nila sa pamamagitan ng pagpapabayad ng malaki sa pinsala sa gera para malugmok sa utang ng mga Aleman. At muli, lumikha sila ng gera. Ito ang World War II. Sa pangunahing layunin ay mababawasan ang populasyon. Ikalawang layunin ay pagkakitaan pa rin. At ikatlo, para mapalayas ang mga Hudyo sa Europa at sa Palestina. Pero ang isang kalahi ng mga Rothschild na nagngangalang Adolf Hitler ay lumabis naman sa kanyang ambisyon. Gusto niya na magkaroon siya ng global empire. Gusto niya sakupin ang buong mundo at ang sentro ng kanyang magiging pamamahala ay ang Germany. Kaya si Hitler ang namawagpag noon sa kanilat-kanang pakikitigma sa World War II sa lahat ng mga bansang itinuring niyang kalaban. Pagkatapos ng World War II, ang mga Mason ay nagtatag ng United Nations. Pero hindi nila nakasama ang China at Russia sa tinatawag na Security Council members. Kung ang Europa ay may Adolf Hitler, sa Amerika meron din Rockefellers. Itong pamilyang ito ay bumubuo ng mga plano kung paano alipinin ng mahihirap na Amerikano. Tahimik lang sila kung kumilos upang makontrol ang lahat at unang kinontrol ang media. Pati ang mga textbook publishing companies ay nakontrol nila. Dahil dito, dahan-dahan ang pagkalat ng kanilang pera, nagawa niya ng balututoy ng unang edukasyon para sa bagong henerasyon. Pinasikat nila ang tinatawag na science of economics. Sinasabi nila sa mga tao na ang gobyerno ay masama at ang negosyante ay mabuti. Ngunit kung iisipin natin, ang gobyerno ay nagre-representa ng mga tao at ang mga negosyante ay nagre-representa ng mayayamang tao lamang. Ang mga mula sa hanay ng mayayaman na binibigyan ng mga shares sa mga negosyo ay nagiging bahagi rin ng uri na pang-alipin. Samantala ang mga nasa middle class na binibigyan ng trabaho ay napipilitang kumayod ng kumayod dahil maliit ang kita. At dahil hindi pa rin sapat ang kinikita, ang resulta, ang mga anak nila ay pinadadala na lang hindi sa maayos na paaralan, no? Kundi sa mga paaralan na hindi masyadong maganda ang sistema. Dito pumapasok ang ginawang control ng Rothschild sa mga libro at
Ang mga magulang na walang sapat na pera na pipilitang ipasok ang anak nila sa paaralan na ginagamit ng mga mind control ng Rockefellers. Karamihan sa mga bagong henerasyon ay na-brainwash sa kanilang unang sistema. May mga taong muling lumitaw upang kontrahin ang ganitong panganipin dahil ginagamit ng media, lalo ng telebisyon, para ma-brainwash ang kabataang nanonood. Kumontra si Martin Luther King at si John F. Kennedy. Alam nila mapapahamak ang kaisipan ng kabataan kaya sila kontra. Pero pareho naman sila nasasagit dahil sa kanilang sutil na paninindigan at paglaban sa naghaharing uri, ang uri ng mayayaman. Hanggang sa Pilipinas umabot ang ganitong klaseng brainwashing, kaya ang colonial mentality na mamayani sa maraming Pilipino. Ngunit hindi pa nila kayang lumunin ang lahat. Hindi nila kayang maisahan ng mas matalinong Chinese people at maging ang mga tao sa India. Hindi sila damay sa ganitong brainwashing, kaya mabilis lumaki ang kanilang bansa sa pagsasarili. Sa rami ng Chinese people na may higit 2 bilyon na at sa laki na ng kanilang kapangyarihan, nanganganib ang pinasimulang secret society ng Illuminati. Ang Amerika ay malaki na ang utang sa China ngayon. Hindi na rin kumbinsido ang China sa World Bank at IMF o International Monetary Fund dahil alam nila ito ay kontrolado ng Illuminati o ng mga pamilya nagpasimula ng ganitong kaisipan. Kaya nagtatag na ang China ngayon ng sarili nilang parang World Bank din. Ito ang napakalaking banta sa mayayamang bansa. Halimbawa, kung kumampi sa China ang buong ASEAN nation, ang ASEAN ay aaniban ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Burma, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, at Singapore. At sumasali din bilang isang observant country ang East Timor, no? Kung lahat ng 11 ito magkakaisa sa pagsuporta sa China, magkakaroon ng problema ang secret society. Kung mayroong sariling World Bank ang China, makakautang ang maliit na bansa sa Asia. Ang kapalit nito, madidiktahan ng China ang ASEAN countries para sa sariling pamumuno naman nila. Magtatagumpay ang Chinese people sa sarili nilang Game of Go. Ang Game of Go ay isang laro na ina-apply sa totoong buhay 400 years ago, sabi ng ilang nagsulat sa kasaysayan. Naglaban ang pinuno ng isang dynasty ng China at ang pinuno ng Tibet sa Game of Go. Kaya nagkaroon ngayon ng sariling teritoryo ang Tibet at hindi sila naglaban ng mga tao nila nagpatayan. Utak lang nila ang ginamit. Ito ngayon ang estilong ginagamit ng China sa lahat ng sinasakop nilang teritoryo, ang larong Game of Go. Hindi naman nakukontra ng Amerika ang ganitong taktika dahil nagkakaroon na ng duda ang mga bansang maliliit sa kakayahan ng Amerika at sa katotohanan ng kung totoo bang sila ay kaibigan po o hindi na. Halimbawa, ang Vietnam, tiyak hindi ang kakampi sa Amerika dahil ginayang namin, tinalo nga ng Vietnam yung Amerika sa gera, di ba? Ang mga bansang dominante ang Islam sa Asian countries, hindi ang kakampi sa Amerika kasi idiniklara namin ng terorista ang Muslim brothers natin. Terorista ba yun dahil kumukontrol lang sa pagiging elitista ng Amerika? Hindi na makakuha ang naman ito. Kahit ang ilang Pilipino ngayon, duda na kung totoo bang kaibigan natin ng Amerika. Kasi tingnan nyo, pumasok ang China sa Panatang Shoal, malinaw na pag-aari ng Pilipinas ang Panatang Shoal. Anong ginawa ng Amerika? Dumistansya sa halip na ipatupad ang Mutual Defense Treaty Agreement natin. Sa kasunduan ito, dapat nagdeklara na ng gera ng Amerika laban sa China kasi sinakop ng China ang isang isla na panlabag ito sa karapatan ng Pilipinas at ang Pilipinas ay kaalyado dapat ng Amerika. Pero babalik tayo sa usapan na may utang ng Amerika sa China. At kung tutuusin,
Siyempre, nag-iisip din yung mga leader ng Amerika, mas malaki ang magiging pakinabang ng US sa China kung hindi sila makikipag-away. Ano ba naman yung Pilipinas? Dati na lang nauuto-uto, di uto-utuin na lang nila. Win-win situation, di ba? Sa gitna ng ganitong katotohanan, hindi naman sumusuko ang maraming pamilya na nagpasimula ng secret society kahit pa maging superpower ba ang China no? Si David Rockefeller at ang mga kaalyado na katulong ng pamilya ni J.P. Morgan at ang Avril na Harriman family na pinag-ugatan ng lahi ni President Bush, may bagong sistema pa na silang ginagawa para mapanatili ang pangalipin nila sa mga katao sa mundo. Sabi ng mga dalubhasa, gagawa daw ng artificial Armageddon na magpapasimula ng tinatawag ng War on Terror. Nakagawa na nga, di ba? Tinatawag nga nilang terorista ang lahat ng mga kaaway nila para masindak tayo yung mga ordinaryong tao. Habang nasisindak tayo yung mga tao na binabansagan ng terorista ang Islam, ipinakakalat ng grupo nito ang iba't ibang uri ng sakit at kahirapan na sinulay ng may kagagawan. Kaya nagtataka pa ba kayo at pabalik-balik ang SARS, ang dengue at ang iba mga sakit? Ginawa nila yung epidemya, ulit-ulit lang nilang isasabog pag gusto nilang malakot. At gusto talaga nilang malipon ng tao, no? Para mabawasan ang lahi ng mga aliw nila. Meron kumakalat ng mga balita sa internet ilang buwan na tungkol sa alien invasion. Isa na dito yung tinalakay nga natin noong September na tinalakay natin nga meron mangyari ngayong September 2015 daw na pagsalakay ng alien sa ating daigdig. Marami tuloy ang tatanong ng tao. Idinamay pa ang pangalan ni Pope Francis sa isyong ito na naniniwala rin sa UFO. At dadawa daw si Pope Francis kay Barack Obama sa September sa panahong sinasabi ng marami sa internet na ng alien invasion. Sabi ng mga dalubhasa, ito ay pekeng pangyayari na nilikha ng mga pamilyang ito para patuloy nilang nilangin ang isip ng mga tao. Mayroong mga nagalit na Illuminati members dahil sa pekeng anunsyo ng alien invasion ngayon supposed to be 2015 ng September. Kaya nahati na raw ng liderato ng Illuminati ayon sa mga dalubhasa. Ang rebelding grupo ay pinangungunahan daw ni J. Rockefeller at mas maraming umanalo sa kanya mula sa Rothschild's family. Gusto nilang ibagsak si David Rockefeller. Gusto nilang masabutaya ang monopolyo ni David sa langis sa buong mundo. Noong magpasimula si David ng giyera sa Iraq, hindi na raw nagbigay ng tulong ang pamilyang Rothschild bilang pagkampiya kay J. Rockefeller. Nagawa pa rin daw ni David Rockefeller na kunin sa Japanese government ang kontrol sa mga bangka ng bansang ito. Noong pumalag daw ang Japan sa ginagawa ni Rockefeller ni David, pinagbantaan sila na gagamitan ng high-tech na armas. Anong high-tech ito? Kaya raw lumikha ng lindol sa Niigata, Japan, kaya natakot ang Japanese. Pero hindi pa rin hihinto ang unting-unting pagbagsak ng ganitong uri ng pagmamanipula. Sabi ng mga dalubhasa, kahit hawak ni David ang pera ng Japan, hindi pa rin siya nakatitiyak na magtatagumpay ang Illuminati dahil nga sa nasira ang plano niya na magkaroon ng malawakang giyera sa Iraq. Dahil hindi naman sumuporta ang Rothschilds. Unti-unting nabulgar na inside job pala ang Twin Tower attack o yung binsagang 9/11. Ito'y binibintang nakagagawa ng pamilya ni Bush bilang bahagi ng plano ng Illuminati. Kasama pala sila sa pamilya ng mga nagpasimula ng secret society na ito. Ang Russia, hindi na rin naman na kayang mamanipula ng Illuminati. Pinalayas na nga sila ni Vladimir Putin at ayaw niyang umalyado sa kanila. Kaya ang hawak na lang daw ni David Rockefeller ngayon ay North America at England. Sabi ng nakakausap natin mataas na opisyal ng gobyerno, nag-iinistansya na rin ngayon ang England dahil hindi naman nagdudulot ng kaunlaran sa kanila ang ganitong layunin. Kung magkakaroon daw ng bagong giyera ang Amerika, saan ng bansa ito lumaban, hindi na sasali ang maraming European countries
kahit na sila kasapi sa United Nations. Kaya lalakas talaga ang China sa analysis ng kausap namin ng official. Sa hindi mo na hinaharap, talagang superpower country na siya. Dahil isa na lang halos ang kalaban niya yung Amerika. Ang maraming impormasyon sa artikulong aming nasasaliksik ay mga research na pinanggalingan ay may matataas din na katungkulan sa Japan, China at Russia bukod sa mataas na opisyal din ng ating pamahalaan ang nakausap ng basindak-sindak bukod sa ganitong bagay. Dahil sa pagsisiyasat na ganito, naiisip natin na kaya din pa natin kontrahin ang nakasisintak na plano laban sa atin na kung sino man. Kung magsisimula lamang tayo magsaliksik sa tunay na kasaysayan ng ating daigdig ng ating sangkatauhan. Kapag marami na tayong alam, hindi na nila tayo manilinlang at hindi na mananaso ng isipan maging ng ating kabataan. Muna tayo ng iyong paalala, babalik pa ang kasintak-sintak sa mga pangkwento din naman kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Informative. All of the professional sports here in the Philippines, nandito na po yan. Engaging. Gusto nilang malaman ni Bea Mendoza, may boyfriend na po ba? Naku! Ay, patay! Patay! Mag-apply ba kayo? Entertaining. We actually have Coach Yeng Giao on a phone patch for AZ Reed. No, I'm just kidding. Tune in to the newest sports talk show that gives you the freshest happenings in and around the world of sports. Lahat ng bagong balita dito sa mundo ng Sports 360 every Sunday sa bago nitong oras, 10 p.m. dito sa TV5. Daniel Padilla po. Choice ko, MyPhone Rio 2. Ituloy-tuloy natin ang saya. Ang Rio, My Rio 2 na. Bagong MyPhone Rio 2. May Android 5 Lollipop OS, 8MP camera na may Sony sensor at 5MP na front camera. 5499 lang. Daniel Padilla po. Choice ko, MyPhone Rio 2. Rio is back. Rio 2 Lite for only $4,599 and Rio 2 for only $5,499. MyPhone. Be inspired. China, handang maghari sa football field. Mga bansa sa East Asia, matapang na babangga. Panoorin ang 6th edition ng Football Championship sa East Asia Regional Competition na gaganapin sa China. Anong bansa ang magtatagumpay? East Asian Cup 2015. Tutukan simula August 2 hanggang August 9 sa sports5.ph at August 3 hanggang August 10 sa Action TV. Si Tuesday Vargas para sa pagbabago. Butante ka na ba, kapatid? Bakit hindi ka magparehistro sa COMELEC? Dala ka lang ng Government Issued Valid ID at magparehistro mula ngayon hanggang October 31, 2015. Kung walang rehistro, di walang kay bumoto at wala din kay magreklamo. Maging bahagi ng pagbabago. Yan ang nais ko. Trabaho, kain, uwi, tulog. Repeat. Bored na sa daily life? Alam na. Dito ka na sa pinaka-the best na online comedy show. Tanods. I believe they call them Tanods. I think it's pronounced Tanods. Makitawa at makironda sa kanilang kalokohan. Starring Bayaw, June Sabayton, Martin Escudero, Jinri Park, at marami pang iba. Log in at nood na kasi sa www.tv5.com.ph. Computer, tablet, phone, kahit saan super pwede. Kaya sa mga pabebe at breezy boys ng internet, manood na ng Tanods. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM.
ito na isang parang TV series na si Bex Palmer. Hindi naman siya naniniwala sa multo. Parang katulad lang siya ng mga tao sumasakay sa mga kwento. Parang trip lang. Kaya naman minsan magkaroon sila ng shoot sa mga haunted castle sa Selfordshire, England, na tinatawag niya Chapman Castle. Bali wala kay Palmer ang kwento ng ilang medium. Kagaya ni Derek Acora na nagsasabi, meron silang nararamdaman. Pero habang nag-uusap sila, nagulat ang babae. May nakita siya sa dingding. Itinuro niya. Humarap ang kananan at kinunan, meron nga nakita ng ino. Nang gumulo ito, at parang nasintak na sila. Ngayon, nagsasabing, kaduda-duda yun kasi meron silang ginagawang show. Masama namang daw. Gawa-gawa lang para pag-usapan ng kanyang programa. Ngunit nagkaroon ng twist ang usapan. Kasi nung itanong ng bantay ng Kastilyo na si Leslie Smith kung anong itsura ng anino, hindi narawan nila. Pinakita pa ni Smith. At pinakita pa kay Smith yung video. Ayun, sinabi niya yun ang madalas na nagpaparamdam sa kanya kapag pag-isa lang siya sa magbabantay ng curator. Kaya nagkaroon pa rin ng biruan na baka itong multong ito gustong mapasali sa TV show, kaya lumitaw nang mayroong kumukuha ng video. At di sa kasindak-sindak, ilalagay namin, i-upload namin, no? Ipapaubahan namin sa inyo ang pag-umiserba. Para kayo na naman magsasabi kung ito ba'y peke o totoo, dahil hindi namin mahusgahan ito. Mamaya po, silipin ninyo. Sa mga gustong magnegosyo, para masigurado at huwag kayo marami ng sumubok, meron kaming hotline 0920-903-0601. Mag-text po kayo, mag-iwan kayo na inyong pangalan at contact number at pwede kayong kausapin ng mismong Royal Business Club para malaman kung paano kayo magsisimula ng tamang negosyo na ikauunan ninyo. 0920-903-0601. Bibigyan mo namin sa inyo yung ilang tanong tungkol sa panaginip at kinabalangahan at ulitin natin ang mga nagsasabi ng bakit daw mga pagsamasamahin yung sagot namin sa tanong panapalatin na naman daw. Hindi naman po pwede yun kasi magkakaiba pa rin ang sitwasyon ng bawat panaginip. Unique po ito sa mga tao. Hindi po pwedeng pagsamasamahin yung sagot dahil maliligaw naman tayo sa analysis natin yan. Hindi pare-pareho ang panaginip kahit iisa ang object o yung symbolism, no? Kaya patawaran nyo kami pero kailangan namin isa-isahin lahat. Katulad ng tanong ni Christopher Gordon, matagal na ako nakikinig sa programa, niyayaya ko rin ng kinig ng mga kaibigan ko sa kasindak-sindak. Yung aking panaginip mo, nakita ko yung ano ko at lalo ko, nakausap ko, pero patay na sila eh. No? Nakalambang pa naman tayo sa mundo ng nakalungan tayo sa mundo ng pandin, ano?
Bakit ko na sila nakaw sa aking panaginip? At sana po i-topic yung Bermuda Triangle. Maraming salamat. Chris, ang Bermuda Triangle ay na-topic na namin pero pwede pa rin natin pag-usapan sa susunod na pagkakataon. Ano bang sagot sa kanyang panaginip? Chris, marahil naaalala mo yung mga masayang araw mo kasama yung mga lolo at lola nung nabubuhay pa sila. No? Suriin mo rin mabuti, baka may mensahe silang nais ipahatid at sa pamamagitan niya ito ng iyong panaginip. Sabi ni Hampshire Athens, talagang ako tatanong ko lang yung nangyari sa wife ko. Kapag may mga bagay kasi na nangyari o nagagawa namin, pag may nangyari lang sinasabi sa akin, ano parang nangyari na to? Nagkakaroon po ito malaki. Sana po mabasa niyo. Lagi ako nagkikinig ng sintak-sintak. Pabati nga lang sa papa ko at sa brother ko sa La Huerta, Paranaque, sa mama and sister ko sa Cotabato City at sa wife ng baby ko na kasama ko. Salamat. Ako si Ham Jabu Latas. Deja vu. May nangyari sa akin, deja vu. Parang palagi mo nakikita na, nangyari na ito. Meron tayong tinalakay ng nakaraang bala sa sobrang inis ng tao. Dahil araw-araw, deja vu. Ang nangyari, nakikita niya na nangungulit pa. Nagpasya na siyang tumira mag-isa at ayaw niya nang pumunta sa eskwelahan. Dahil parang alam niya yung lagi ang mangyayari, na-inis siya sa buhay. Sana hindi ito mangyari sa'yo, huwag kang ma-inis kung nakikita mo na parang napangunan lahat. Nangyayari sa wife mo naman. Yung wife mo yung nakakita. Sabi mo sa wife mo, normal na lang yan, huwag mong gawin. Si Ellen Villegas, good evening Sir Benji. Pwede po bang paki-guess ninyo si Sir Adam Reyes para on the spot po niyang masagot ang mga tanong tungkol sa paranormal? Iniiwasan namin yung mga on the spot na ganyan kasi nung magsisimula ako, sinubukan ko ito. May mga tao walang magawa na alam natin walang katinuan yung mga sinasabi. Napapagalitan tayo ng management, baka naman ba tayo ng show. So, hindi namin pwedeng basta pagbilin natin. Kasi, minsan, yung sinasabi, weird na hindi na totoo. Halata na nagsisinungaling. Yung iba naman, paiba-iba yung kwento, walang consistency, nakakagulo lang. So, kaya kailangan ang usapan, idinadaan natin sa manuscript, no? Para pag kami naman nagsinita ng management, may manuscript kami makapakita. Ito yung sinasabi ng mga tao, hindi namin invento yan. Yan ang proteksyon namin para hindi kami masibag sa trabaho. Si Mark Angelo Dalisay, good evening kasindak-sindak at sa mga nakikinig ng programa ninyo ngayong gabi. May isushare lang po ako. Sana nangyari sa akin at hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan. Nangyari po ito noong nanonood ako ng TV, maghahating gabi na yun. Ako na lang ang gising at lahat ng kasama ko sa bahay nasa taas na ng kwarto nila tulog na. Ang pwesto ko ay nakaupo po ako sa set namin. Nakatalikod po ito sa pintuan at habang nanonood ako, bigla akong napasigaw ng aray dahil naramdaman ko na may pumaso sa akin. Bigla po akong tumingin sa likuran at sa likod ko po nga po ay may pintuan, nakabukas pa po ng kaunti. Sumilip ako sa labas at pinagmasdan ng katabing bahay namin. Pagtingin ko po sa kaliwa, wala namang tao at sarado na sila, patay na ang ilaw. Ganon din yung katabing bahay sa kanan namin. Tinignan ko rin ang labas ng gate namin pero walang tao sa kalsada. Nang tinignan ko po yung paso sa akin, bandang likuran ng braso ko, hugis bilog ito. Sobrang hapde na parang pinaso talaga ako ng sigarilyo. At nang aking inamoy, ang amoy po nito ay parang agwa oksinada na inilalagay sa sugat. Nagtaka po ako at pumasok na sa loob ng bahay. Tumaas po ang balahibo ko dahil first time makaranas ako ng ganun. Nasaktan ako. Kinabukasan po, nagsugat ito ng hugis bilog na parang pinaso nga ng sigarilyo. Ilang araw din ito nagtagal. Ano po kaya iyon? Hanggang ngayon ay hindi ko pa din po alam. Sana ay mabasa niyo more power. Ang pakialam nga niya parang may pumasok sa loob niya. Pagkasugat, wala namang tao. Yung karanasan ito, hindi ito panaginip eh.
Diba? Totoo yung naranasan ito. Sa ngayon, hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya dahil hindi ko nakita yung sugat niya. Pwede lang natin isipin na talagang meron sumakit sa likod niya. Akala niya paso. Pwede ito ay isang concentrated na mga fungi na limitaw na lang doon sa isang parte ng sana katawan. i-check niya na rin bago kumaling para sa susunod na mangyayari sa kanya ito, pa-check niya. Kasi meron talagang mga pagkakataon nagkakaroon tayo ng sugat na akala natin kababalagan, pero yun pala dahil sa bacteria o kaya sa mga fungus. So, pa-check mo na lang. Huwag kakagad mong isipin na parang ano na nangyari. Hindi namin nakita yung sugat nyo, kaya hindi namin mahusgahan kung ano talaga nangyari. Si Lovely Joy Bateliano, may ipinadala siyang larawan at hindi daw niya talaga alam kung bakit nagpakita yan, no? Sa loob pa raw ng bahay nila. Wala naman pong taong noong araw na yun at nagkakasiyahan kami sa labas ng bahay. Hindi ko lang yung parindoon niya dahil medyo blurred yung picture na pinagawa sa amin Lovely, no? Pero effect din kasi ng pagka-blur sa ilaw, tapos may mabubuong imahe. Pero hindi kami nagdududa sa lahat ng nagpapadala rito ng picture nila at ng lahat. Hindi ko sinasabing basta nila silang invento ng gano'n. Mahirap din naman. Ilalagay namin sa kasintak-sintak Facebook page. Tapos ko gano'n nila ang pinag lahat. Dahil doon, mag-engage natin kung paano tinitingnan ang pinagdadala ng mga larawan. Kaya salamat kay Lovely ay Lagata Matiliano sa kanya inishare na picture sa atin. Si James Rui Legaspi, maring i-share ko lang po ang aking karanasan. Kaya ako nagsimula mag-aral about sa paranormal po. Isang gabi, alas 8 po iyon, nagising ako at nakita kong isang anino na hugis tao in perfect shape, madilim po sa bahay namin. Halos magtatlong taon din, walang kuryente, no? Sa bahay namin na yun, marami po akong karanasan na ako lang po ang nakakaranas. Tanong ko lang, totoo po kaya na shadow people yun o guni-guni ko lang? Ayoko po kasi kumuha ng picture kasi baka magambala na nahimik na. Pero mula po na ayoko na lang basta mag-isa sa amin. Waring may nakabantay po palagi at tumataas po yung senses ko. James ko ito, isa-isahin ko yan, ha? Sabi niya, bagong gising siya, nagising ng anino. Highly probable na hypnagogia. Mahal pa ng panaginip mo kasi kanigising mo lang, eh. May sinasabi mo na takot ka kasi parang feeling mo kung ano sa inyo. Yung sarili mo, dadala ng takot sa iyong puso at isip, no? Tapos yung ayaw ko ng picture dahil baka magambala. Lahat ng kaluluwa pag nagpapakita kaya may camera kaya wala, nagpapakita sila kasi nagagambala ang buhay nila sa kabilang buhay. Meron silang mga mensahe na isip parating at kailangan tulong natin. Hindi sila nagpupunta rito sa ating daigdig para manakot. Sila ay nagpaparamdam dahil mayroong mensahe na dapat matulungan natin sila. Kaya anong ikinakatakot natin kung kukuha natin sila ng picture, halimbawa? Kahit minsan sila ko ng picture, nagagambala talaga sila. Dahil kung hindi na sila nagagambala, hindi na nila tayo papakitaan pat hindi sila magpaparamdam. Yun ang totoo. Kaya wala rin talaga tayong sapat na dahilan para matakot sa multo. Kaya lang, dahil hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng kaluluwa, hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng kabilang buhay, natatakot tayo pag meron naman o may nakikita. Ganun lang po yun. Si M.R. Ruzidebs, good evening Kuya Benchel at Ide. Tanong ko lang po yung panaginip ko na may nahulog po na sasakyan. Hindi po malinaw kung sasakyan po ba na panghimpapawid o sasakyan na autocar mula po sa langit o mula sa papawirin. Pero hindi po ito pabulusok. Paikot-ikot po ito sa area hanggang sa bumagsak malapit sa aming bahay. Pagbagsak nito, may narinig akong pagsabog at mga pagtangis ng mga taong nasa pool nito. May tumalsik din pong nag-aapoy na bagay sa isa pa naming kapitbahay. Tumama po ito sa motorsiklo niya at umandar ng kusa. Dumaan sa aking harapan, tumama sa gate ng aming kapitbahay din po hanggang sa sumabog.
Inaya po ako ng mga tao na sumilip sa nahulugang bahay pero ayoko. Sinabi ko, kadiri kasi wasak na nga po yung mga katawan ng mga tinamaan. Ang lugar po na pinangyarihan ay ang dati namin tinitirhan. Na ngayon po ay kuya at asawa niya lang ang nakatira. Sana ay masagot ninyo ang aking panaginip. Lagi ako nakikinig, more power. Okay. Ang panaginip po ay nagre-representa sa takbo ng iyong buhay, no? Marahil kailangan mong mag-slow down at pag-isipan mong mabuti at ng malalim, no? Yung mga gusto mong mangyari talaga sa iyong waking life. Baka masyado kang nakafocus dun sa minimithi mong goals at yung mga tao na malapit sa iyo ay hindi mo na napagtutunan ng pansin. Sabi ni Vincent Valentin, tatanong ko lang yung panaginip ko, nakakita ko ng maraming bituin. Ang gaganda, yung mga usok na nakapaligid sa iba't ibang bituin na makukulay. Sa panaginip ko, marami pong taong nasa labas ng bahay namin. Nakatingin na sila. Maraming salamat po. Vincent, ipinapahiwatig ng iyong panaginip yung mga pinapangarap mo sa buhay, no? Dahil sa pagiging idealistic mo, ipinauuba mo na lang sa may kapalang mga mabubuti o masasamang nangyayari sa iyo. Sa Pio Lodi Lingiso San Piolo. Nasa bingin po ang kapatid ko habang ako nandito sa Muntinlupa. Nanaginip ako na naliligo ang mama ko at mga kapatid ko sa ilog sa Bicol. Ang saya nila, biglang narinig yung tatlo kong kapatid na babae. Yung isa kong kapatid sinagip. Silang tatlo pagkatapos narinig yung kapatid ko sumagip. Namatay siya. Naputol ang panaginip ko dahil tumawag ang mama ko sa cellphone. At ibinabi nilang nasa ospital ng tatlo kong kapatid habang yung isa nawawala pa dahil namin totoo po namatay ang kapatid ko sa pagkaroon. Ano ba ang kamunod? Tapos napanaginip yung balabuntis ako at masaya ako samantalang wala naman akong karelasyon. Sana masagot niyo. Teka, iba yung buntis Nanaginip siya na nanilunod siyang kapatid. Tapos, nagising siya na tumatawag yung nanay niya at sinabi na yung tatlong kapatid niya may sakit at yung isa narinig na parang precognitive dream. Advanced information ang ibinigay ng kanyang isip. Tulog pa lang siya, sinasabi ng subconscious mind na may nangyari. No? So, pag-gising niya, ibinalita ng nanay niya yung totoong nangyari. No? Pero kapag nakakita ka ng nanonood sa panaginip, kung anong totoong nangyari, no? Kung hindi ito precognitive dream, ito yung nagpapakita ng ugali na nangawalan ka na ng identity para nagpapabaya ka na sa iyong sarili. Suriin mo nga mabuti kung ano yung mga bagay-bagay din na ginagawa mo na parang nakakawala na ng siguro respeto sa pagkatao mo. Pero yung pagdadala ng tao, ito ay panibagong proyekto, panibagong simula o pagbabago sa ugali na maaaring nangyari sa iyong waking life. No? Magkaiba yung dream niya, yung tungkol sa pagbubuntis niya na wala naman siyang asawa at saka yung dream na nagkatotoo. Si Ernesto Flores, good evening kasendak-sendak. Sana po ay ma-research ninyo ang tungkol sa mall sa may Alabang na dati pong sementeryo. Marami na po kaming naririnig na kwentong kababalaghan at mga pagpaparamdam. Pero iniiwasan lang namin. Crew po ako sa isang fast food chain doon. May isang pagkakataon niya habang siguro nag-aayos na nga namin sa'yo. Parang may bata po na tumakbo. Naka-t-shirt siya na luma at shorts. Sa gilid po ng mata ko lang ko siya nakita, yung peripheral vision niya daw. Pero paglingon ko, wala naman po. Posible po kaya ang aking nakita. Sana ay mabigyan niyo po ng sagot ang tanong ko. Sa dami rin ng kwento tungkol sa mga itong nakikita dun sa ano ang pangalan yan? Star Mall ba yan? Star Mall ata or Metropolis ata? Metropolis, Try na kayo magpunta din pero bawal kasi mag-ghost hunting hindi kami pinayagan. Alam mo, dahil sa orientation na yan na maraming multo, kung minsan pagod mo, na papagod
napapagod ka at nagkakaroon ka ng parang pangitain, hindi natin masasabi hindi ka mabalaghan nga. Dala lang ito ng takot at huli-huli dahil sa orientasyon nga na itong wala na ito, maraming itong malabas dito. Hindi naman natin sinasabing wala din, ano? Sabi nga ni Adam sa amin, sabi ni Adam Reyes, kung minsan nga, bawat sandang tao sa mall, baka isa rin mo ito, hindi rin mabilis ang mundo mo. Ang galing daw malalaman ng mundo pagka nakaanot ang paa sa sahig habang naglalakad. Pero huwag kang matakot masyado. Sa takot masyado si Ernest kahit mag-isa ka lang sa pagtatrabaho niyan, lalong masama kung ito naman ito hindi naman ang yun tayo lang kasi masyado natin sinisintakan sa sarili natin kaya tayo nagkakaroon ng problema. Lagi kong biniwin sa lahat kung may nakikita kayo, huwag kayong peri-peri vision. Pag nakikita nyo sa gilid ng mata ninyo kung harap kayo, kung nandiyan pa rin sampalin ng sarili sa bunutan ng buhok, kurutin ang pisngi. Kung nakita nyo gising talaga kayo at nasa harapan nyo pa, kausapin nyo kahit hindi siya mukhang tao, kahit baka sa impacto, kausapin nyo. Pag sumagot siya, meron na tayong number 1 na indication. Magkaroon ng interaction tanongin mo kung sino siya. Pag na-identify niya sarili niya, number 2 indication, na-identify niya sarili niya. Number 3, alamin mo anong mga kailangan na. Pag nakita mo na, tanong mo kung nasaan tayo na. Pag alam niya yung 3-dimensional direction sa kanyang paligid, multo nga yun. Kasi yung tatlong element mo, alam niya yung 3D, alam niya yung identity niya, meron siyang interaction sa kausap niya yung bahay na tao. Multo yun. Ay pagka gano'n, napakaswerte natin. Ganyan mo, mahirap mo pag-usap sa mabas, kinakausap ka ng multo. Privilege dapat yun, hindi dapat kinakatakutan. Si Marisol Ponce, hello po, listener ako ng Kasendak-Sendak. Gusto ko lang sanang itanong aking panaginip. Nag-apply po ako ng work ngayon at panaginip po ako na nasa classroom ako. At parang nag-i-exam kami. May teacher sa unahan at sa likuran. Nagbabantayan ko yung ibig sabihin ito. Maricel, may pakiramdam ka na hindi mo pa nagagawa yung mga gusto sa buhay at kumbaga na-frustrate ka lang dahil hindi mo nga ito matupad. Kailangan mo ng malinaw na direksyon para matamas ang iyong ninanais. Sabi ni Janus Coralan, tanong ko lang ano ibig sabihin ng dalawang panaginip. Number 1, sa mga namin pinatay ko gamit ang kutsilo yung miyembro ng pamilya ko, pati mga tao hindi ko kakilala. Number 2, habang nakaupo ako sa sala, nakita ko si Sir Benjan si Mamili lumabas sa kwarto na rin. Bumati naman ako sa inyong dalawa. Nagulat ako na nag-iiba ang mukha ni Sir Benji. Doon ko na-realize, panaginip lang pala. At doon nagising ako. Anong ibig sabihin ng panaginip ko? May sama ka ng loob, nagpapadala ka ng mensahe, baka meron kang kasamaan ng loob. Sabi ng subconscious mind mo, meron kaya itang dapat ayusin, no? Baka may kinalaman to sa iyong pamilya. Baka meron kang taong nakakaanitan. Hanggang sa panaginip na nadadala mo. Nag-represent ang panaginip sa itinatawag mo kasi emosyon, no? Yung tungkol naman sa amin na nakita mo, yung mga taong pinakinggan mo sa radyo na katulad namin, napapanaginipan mo na, nangyayari ka na mayroon kang mga bagay na pinaniniwalaan sa aming mga sinasabi na maaaring paniniwala mo na i-apply mo na sa iyong buhay o i-apply mo o bala kang i-apply sa iyong buhay. Yun ay ibig sabihin. Si Jenny Botacayo, wala pong paliang paikinig ko sa inyong programa at nakaugulian ko na rin pong i-record ang bawat episode. Paulit-ulit ko po itong pinapakinggan. Maraming salamat sa pagbasa ng aking mensahe. Sana po magtagal at humaba pa yung airtime. Nakakabitin po kasi. Sobrang addict na po kami sa Kasendak-Sendak. Maraming salamat. Pag ginawa ba ako ng daily 30 minutes, daily mo kayo makikinig. Baka wala rin yung panahon. Tama na yung once a week.
Kasi susubukan ko yung gumawa ng daily. Susundin mo ba ako? Patunayan nyo lang, mapapagod ako ng baka hindi naman yung sumunod. Pero kaya namin gumawa ng 30 minutes a day kung gusto nyo. Diba? Tingnan natin. Sabi ni James Barunga, tanong ko lang yung panahon ko. Nananaginip ba ang bulag? Kasi ang feeling ko natin yung nalabas na imahe mapangyayari sa ating panaginip ay yung mga bagay yung nakikita o napapanood natin. Kaya natatanong ko, nananaginip ba ang bulag? Siyempre, hindi naman porket bulag walang imagination, hindi naman porket bulag walang images. Yung kinikwento, may mga bulag na nanonood ng sine eh. Huwag kayong, hindi ako nagbibiro. Ang pangalan niya si Andrew, kumpare ko siya. 20 years ago, doon ako nakitira sa bahay nila. Pagka naglalakwatsa siya, nagbubulak mo siya eh. Isip na pasok sa eskwela, nanonood siya ng sine. Kinagawin niya sa akin kung ano napanood niya, total blind niya yun eh. Ibig sabihin, ang konsepto nila ng mga imahe, nagagampot nila sa mga impormasyon na narinig sa atin. Kaya kung mananaginip sila, yung imahe nagbigay natin sa kanila, hindi nyo makikita nila sa kanilang panaginip. Tsaka isa patandaan mo, James, lahat ng tao may third eye, diba? Hindi natin masasabi mo na kami na vision totally. Sabi niya, Adonis Tamisin, good evening kasendak-sendak, every Sunday ako nakikinig. Pwede po bang pakitopic niyo po yung New World Order at yung chip na ilalagay sa kamay na pag meron na po nun under ka na, kaya Satan. Yun lang po, God bless and more power. Okay. Yung concept of Satan, concept ng masabaan. Pero yung tungkol sa New World Order na chip, meron kami tinalagay tungkol sa bagay na ito, no? Alam mo, kahit na walang ilagay na chip, para mapasunod tayo. Nauuto naman tayo, pinag-usapan naman natin doon sa unahan ng programa ito na malalim talaga yung plano ng pamilyang ito eh, para mag-alipin sa sangkatauhan, no? Na sa dinami ng pwede ngayon sa pera nila, bakit na naisip pa nila yung ganitong klaseng gawain? Napaka-evil, di ba? Kasi yung concept natin ng evil, niluto natin kay Lucifer o kay Satanas. Kaya itong pasimula ng ganitong gawain, ang tingin natin sana napaka-evil talaga eh. Pero, tingnan natin kung sakaling magtagun pa yung channel na maging superpower, baka nga malansag ang kanilang samahan. Hindi natin alam kung hanggang saan ang mangyayari sa ganito. Basta ang malungkot, bawat gera, damay tayo maliliit. May pinadalang larawan si J.R. Panyas kasi naksindak, ano po kayang klaseng creature ito, no? Nakuha ko ito sa dagat ng Lapu-Lapu City, parang alien creature. Sa dilim po umiilaw ang mata niya, kulay asul. Hindi creature yan. Yung alimasag sa ang kahit na maliliit pa lang yan, maliit pa sa mundo, umiilaw na yan sa gabi. Parang tayo alimasag ba to? Napakasarap nito pagka iginataan. Hindi yung creature. Ang pangit lang kasi ng itsura. Dahil ang alimasag kasi pulido. Ito bako-bako eh. Kasi nga, parang sa bato siya lumaki. So yung environment niya, natatangay siya. Isa sa paraan ng camouflage din kasi yun eh. Kung doon ka lumaki sa ganung environment, dapat magmukha kang kakura ng environment para hindi ka madaling maging prey ng mga predators. Parang ganun. Kaya matakot dyan. Kung meron mga ganyan na hindi pwedeng kainin, tandaan nyo naman yun. Meron mga ganyan na nakakalason eh. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog, basta yun sa Bicol, pag sinabi nakakaulong, nakakainin. Pero itong pinakikita nyo sa amin, eksaktong ito, ginagataan ito eh. Pagka binasag mo na ang shell niyan, malaman yan. Yung susunod na babasahin namin, maya lamang po at marami pa tayong pag-uusapan. Nagbibigyan muna tayo ng mga nangyaring kwento
to sa science, yung una sa ating ideya. Babalikan pa natin ang maraming tanong tungkol sa panaginip at kamamalagan at yung mga 10 banda na sinabi sa satanista. Pag-uusapan natin bakit sila tinawag ng mga satanista. Ano may ulat mo ngayon dito tungkol sa science? Isang lalaki ang bumisita sa Asheville, isang syudad ito sa North Carolina sa USA. Ang nagsama ng kanyang aso sa isang bahagi ng magubat na kalsada. Mayroong kinakahulan ng kanyang aso habang kinukunan niya ito ng video. At nasumpungan niya at nakunan ng video ang isang nilalang na kung tawagin sa kanila ay Bigfoot. Iyon ang kinakahulan ng kanyang aso at kumaripas. Ang hayop ng takbo ng mapagtantong kakaiba nga ang nakikita nitong nilalang. Kasama ng lalaking si Eric Walters ang kanyang asawa para sa isang weekend holiday sa lugar. Umupa sila ng isang cabin at isang umaga nga, ang kanyang aso na si Zippy ay isinama niyang pumasyal sa nabanggit na kalsada. Nang una nilang panoorin ng video, inakala nilang isang bear o oso ang nilalang na kinahulan ng aso. Pero sa masusing pag-obserba, katulad nga ito ng kinatatakutang Bigfoot. Ang Bigfoot ay isang alamat sa maraming sulok ng daigdig. Meron sa Australia, sa Tibet, China, Amerika at meron sa mga bansa sa Europa na iba't iba nga lang ang tawag. Pero iisa ang itsura batay sa kwento ng mga nakakakita. Tao ang likod pero kilos tao. Tao ang kilos pero mabalahibo at mas malaki kaysa sa tao na parang higante. Kagaya ng maraming komento ng mga hindi naniniwala sa Bigfoot, sinasabi nila na baka raw pinasuot lang ng maskara at damit ang nilalang na nakunan ni Eric Walters para palitawin na merong Bigfoot sa Asheville area. I-upload namin sa Kasindak-Sindak Facebook page ang video. Kayo na po yung bahalang humusga. Samantala, kung napanood niyo ang pelikulang Matrix, ang konsepto nito ay nasa loob ng computer lang ang mga tao at kontrolado ng kung sino man ang computer simulation na ito. Pwede raw na totoo ito, sabi ng ilang siyentipiko. Naglalaro kasi sa isip nila, paano kaya kung tayong mga tao ay nilikha lang ng mga extraterrestrial at ang ginagawa natin ay isa palang computer simulation lamang? Baka pinagmamasdan pa rin nila tayo na parang mga laruan lang mula sa dako pa roon. Hawak nila ang kontrol sa atin. Baka nga raw ang ating planeta ay isa ring simulation ng advanced extraterrestrial race. Ito ang sinabi ng philosopher na si Nick Bostrom, director ng Future of Humanity Institute sa Oxford University. Sinabi niya na parang motherboard ng computer ang utak ng tao na nakaprograma na ang mga software at maaaring ang mga sinaunang tao ay ganito ang kanilang ginawa. Maaaring sa unang tingin, parang napaka-imposible ang sinasabi ng scientist at philosopher na ito. Pero hindi natin matitiyak hanggat hindi natin nakikilala ang mga sinasabing extraterrestrials na naririyan lang at nakamasid sa atin. Paano raw natin malalaman kung tayo ay may likha lamang ng mga alien na ito bilang computer simulation? Sabi ng fiction writer na si David Brin, masasagot ito kung matutuklasan ang isang teorya. Ito ay kung merong opening na matutuntun para makita ang lahat ng software sa ating atom sa katawan. Lumulutang ang ganitong mga tanong at guni-guni dahil sa bago na namang tuklas na gadget na tinatawag na Oculus Rift. Ang Oculus Rift para itong headset na ang vision ay magbibigay ng maraming detalye sa taong magsusuot nito. Kumbaga virtual reality, no? Kapag sinubukan daw ng isang tao na isuot nga itong Oculus Rift, ang kanyang eksperyensya ay magiging kakaiba.
Papasok siya sa mundo ng computer na parang totoong-totoo na siya ay naroroon. At dahil ganito nga ang resulta ng bagong gadget, inisip tuloy ng ilang philosophers na baka nga naiisip natin ng ganitong imbensyon dahil talagang ito ang eksperimentong ginagawa sa ating mga extraterrestrials. Tatanong sa Roman Lopez Lorente, sino ba ang pinaka-kilamang satanic band? Sa aming pagsasaysi nga ng particular na pagmamatahan kung gaano sila kasatanista, pero may mga nakakanog 10 muna. Tangyan ng heavy din eh. Sila ay parang bahagi ng heavy metal era pagdating sa tugtugan, no? Isa-isayin natin din. Nauna sa listahan ng Nate Frost. Ang Nate Frost ay pinangungunahan ng Scandinavian lead singer na si Carpathian Forest. Ang tunog nila ay may halong ingay ng lagare at ang mga tugtugan nila ay parang may obsession sa necrophilia. Ang mga titulo ng kanta ay Satanic Victory, Slots of Hell, Mass Destruction. Lahat ay mula sa 2004 album nila na Blood and Vomit. Noong 2006, naglabas pa sila ng album na parang may mga torture ang kantang Primitive Death, Goat Worship, at Satan is Endless, Satan is Timeless. Ang Morbid Angel ay nakabuo ng most evil-sounding heavy metal music. Ang grupo ito ay nauna sa Florida, USA at ang kanilang orientation ay ang okkultismo at ang pagsamba sa mga halimaw o beasts. May mga kanta silang ancient incantation at witchcraft ang tema. Naging matagumpay sila sa pag-release ng death metal album sa tulong ng Warner Brothers. Ito ang 1993 album ng Covenant na hanggang yun ay best-selling death metal album of all time. Si Thomas Thorne, o mas kilala bilang si Buck Ryder, sa American rock band na My Life with the Thrill Kill Cult, ay bumuo noong 1991 ng kakaibang alternative electro-industrial metal band na ang mga miyembro ay itsurang evil mula sa Wisconsin. Ang mga kanta ng Electric Hellfire Club o EHC ay tumutukoy sa serial killers, mass murder, devil worship, carnal lust, orgies at drug abuse. Si Thomas Thorne ay na-ordain bilang pari sa Church of Satan at meron siyang tribute para sa nagtatag ng Church of Satan na si Anton LaVey noong mamatay ito taong 1997. Ang Satyricon ay Norwegian black metal band na hilig silang tumalaki sa medieval history. Itinatag ang banda ng 1990s at ang mga awit na tumutukoy sa kagubatan at mga Kastilyo. Ang tunog nila ay kahindik-hindik at ang pinakamalakas na musika ay nanggagaling sa drummer na sinasabing sinasapian at parang ng tao kapag sobrang nagbilis sa pagtambol. Ang mga kanta nila ay tumutukoy sa ilang kalikasan sa mga sinaunang paniniwala sa mga pagan gods, mga kulto at mga nilalang na naglipala sa ating kapaligiran. Ang kanilang best collection ay ang Nemesis Divina, Rebel Extravaganza, Volcano at now Diabolical. Marduk. Ang Marduk ay isang heavy metal band na ang pangalan ay halaw sa isang ancient Babylonian god. Mula sa Sweden ang grupong ito at binuo noong 1990. Ang
Kanila namang mga awit ay tumatalakay sa relihiyon, sa philosophical Satanism, anti-Christianity, ang mga alaalang marim-marim ng gera. Meron silang isang demo tape ng kanilang kanta na may madring nagmamasturbate na gamit ang krus. Ilan sa mga titulo ng kanta nila ay Jesus Christ Sodomized, Death, Sex, Ejaculation, Burn My Coffin, Blessed Unholy, at With Satan, at ang Victorious Weapons. Dahil sa nakasentro ang karamihan sa mga kanta nila sa World War II, may nag-aakusa sa kanila bilang racist at sila raw ay mga National Socialist. Sabi naman ng grupo, gusto lang nila ang kasaysayan ng fascism ng Germany sa pamamagitan niya ng kanilang musika. Ang Behemoth ay mula sa Poland na tinatawag ng 1991. Ang unang kantilay may kinalaman sa Nordic paganism na nakatago din ng pansin sa kanilang bansa. Ang kanilang singer ay siya ng lead guitarist si Manuel. Ang estilo niya ay may mysticism at ang tunog niya ay death metal din. Pero ang lyrics ay mayroong anti-Christian theme at meron ding satanic philosophies. Ilan sa kanilang kanta ay Satanica, Dharma 6, at ang Apostasy. Muntik nang mag-vlog ang grupo dahil nagkaroon ng leukemia si Nargal noong 2010. Pero nakasurvive siya at magpatuloy pa rin ang kanilang banda. Ang huli nilang buong kanta ay pinamagatang na Satanist. Matagal namang nakilala bilang isang kultong banda ang Brujeria at ito ay binubuo ng Mexican satanic drug lords. Sila raw ay nakabuo ng makasalanang kanta sa kasaysayan ng tao. Ang brujeria ay witchcraft sa salitang Ingles at ang mga kanta nila ay satanic drug dealers, molesting dead children, souls for sale, human brain sacrifice at marami pang iba. Ang pinakasikat nilang album noong 1993 ay ang Matando Guerros o Killing White Boys na ang ginamit nilang larawan sa album ay totoong ulong pugot ng isang lalaki na nabubulok na. Kinestyon ng FBI ang banda kung saan nila kinuha ang retrato. Ang Dark Funeral ay galing sa Sweden at sumusunod sa yapak ng bandang Gorgoroth at Marduk. Sumikat kasi sa Norway ang black metal band noong panahon yon. Ito ang panahon na violente ang lifestyle ng mga kilalang masokista ng black metal artists. Kaya nauso ng murderers, shooters, burning, satanism, self-mutilation, suicide, drug abuse, at iba bang kaso ng homophobia at racism. Ang musika ng banda ay nakatulong sa paglalarawan ng impyerno ng katapusan ng mundo na may mga tunog punebre o tunog patay at nangarating ng mensahe ng puot ng black arts at pagsamba sa demonyo. Kahit na maganda ang melody ng kanilang kanta, kapag matagal na para ito nagpaparusa sa kalooban ng makikinig, ikaw ay beautifully destructive. Ang Dayside ay binuo noong 1987 sa Tampa, Florida at ang mga miyembrong Amerikano nito ay nagbibigay ng pagpupugay kay Satanas. Inaatake ng kanta ang Christianity. Ang ibig sabihin ng Dayside ay Killing God. Ang mga lyrics nila ay blasphemous at ang bokalistang si Glenn Benton ay may boses na tila sa demonyo. Ang mga titulo ng kanta nila ay Once Upon the Cross noong 1995, Serpents of the Light noong 1997, and Torment in Hell 2001 at To Hell with God noong 2011. Ang bokalistang si Benton ay mayroong baliktad na krus na nakatato sa kanyang noo. Hindi lang simbahan ang nagkondena sa kanila kundi ang animal rights group dahil nagtotorture raw sila ng mga hayop. Meron ding grupong nagdemanda sa banda dahil ang kanilang musika ay nakaka-impluwensya parang tao raw ay mag-suicide, pumatay o gumawa ng krimen. Ang Mayhem itinatag ng 1984 sa Norway. Sila ang Norwegian black metal band na hindi lang tunog impyerno ang nililikang musika,
kundi ang mismong lifestyle nila ay malinaw na halimbawa ng karahasan. Ang kanilang tema ay satanic at tumatalakay ang lyrics ng mga kulto. Ang original ng singer na binasalang Dead ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa sariling utak gamit ang isang shotgun noong 1991. Nagpatuloy ang banda at ang bassist na si Barbs Wickmus o si Barzum ay maraming sinunod na simbahan bilang pagkontra sa Kristyanismo. Noong 1993, pinatay ni Barzum ang founder ng banda na si Hieronymus. Ginawa niya ito bago ilias ang album na pinamutang Lord Satan's Mysterious Secret Rites. Nailis ito noong 1994, siya ring taon kung kailan sentensya ng murder si Barzum sa pagpatay kay Hieronymus. Bahagi ng lyrics sa Lord Satan's Mysterious Secret Rites ay isinilat pa nang nagpakamatay ng singer na si Dead. Ang awit na ito ang siyang huling kantang inawit ni Hieronymus bago siya pinatay ng Becomes. Sa katimbalan na ilang tanong tungkol sa panaginip at kinabalaghan. Sabi niya, Mark Jumel Baula, Sir Benji, sana, meron lang po sana ako sasabihin na may nakita po kami ng kaibigan ko, ng misteryo sa lugar namin. Dati naglalaro po kami ng kickpad ng kaibigan ko nang may bigla pong dumaan sa akin. Meron daw po siyang gustong sabihin. Parang bitin yun, no? At sana pinadala niya yung kung na-picturean niya sana, may dumaan daw kasi daw. So, hindi niya alam kung sino daw yun. Ang tao talaga. At hindi mo yung masyadong napansin, pagod kasi mo sa kalalaro. Iba ng konti yung paningin mo, nabalik mata ka. Si Evil Doer Mac, good evening Sir Benji. Totoo po ba na mabisang oras para sa pag-wish ay 11:11? Wala pong kinalaman mo sa wish. Si Michael... Kung may mga nagsasabi ng ganyan, pwede mind conditioning lang. Pag nakakita ka ng 11:11, mag-wish ako. Mind conditioning yan eh. Pero, hindi mo kailangan ng numero kung gusto mo mag-wish. Parang pangsuy nga eh. Sabi ni Adam Reyes, ang pangsuy na yung effective yan dahil sa mind conditioning. Pero mo, pag sinabing, alisin mo ang halaman dito at ilagay mo roon dahil doon papasok ang swerte, tuwing nakikita mo doon sa dinadaan mo yung bawa yung halaman, naiisip mong maswerte kang tao eh. Dahil inayos mo yung tamang lugar kung saan sinabi ng pangsuy. Dahil palagi mo iniisip na maswerte ka, pinagsisikapan mo rin yung swerte mo. Subconsciously, natatangay na yung buong pagkatao mo ng swerte na sinasabi ng pungsoy expert. Kaya sabi ni Adam, ang pungsoy hindi masama kasi nagsiset na sa utak ng tao ng mga tama na dapat gawin. Kahit halimbawa walang base scientifically yung sinabi niya na maglalagay ka dito ng rebulto para wala magnanakaw dito. May impact din kasi na halimbawa ang isang lugar na pwedeng daan ng magnanakaw, may bubulagang rebulto, mapapaatras din yung magnanakaw eh. No? At ikaw naman, yung positive vibes mo na walang papasok dito dahil naglagay ako ng rebulto, walang magnanakaw dito. Yung pag pinagsama-sama mo yung effort, yung energy na yun, yung vibes na yun, talagang hindi nang papasok ang magnanakaw, magdadalawang isip na hindi lang talaga dadaan sa lugar ninyo. Ganun na. So may effect. May effect yung tinuturo ng pungsoy. Pero, kung sinasabi rin isang DJ sa isang istasyon na mag-wish ka, pag 11:11 magkakatotoo, ay di ko yun ang mindset mo. Tuwing makikita mo yung 11:11 sa relo, tsaka ka mag-wish ng gusto mong mangyari. Pero ang lahat ng tagumpay ng tao ay pinagsisikapan ho. Hindi kasi hinihingi lang, ha?
Si Michael Barba, good evening. Sir Benz, request ko lang, pwede po bang pakitopic po yung tungkol sa crystal skulls? Totoo po bang dinala sa atin ito ng alien para imulat ang mundo pagdating ng panahon? Thank you at more power. May huling pag-uusap nun na sinasabing ito gawa-gawa naman. Kasi although hindi nga rin talaga minadetermina kung sinong gumawa nito noon, pero may marami kasi na duplicate, no? So hindi na malaman kung ano yung totoo. Hindi pa rin masagot ko kung bakit mayroong crystal skull at kung ano talaga ang meron dito. Pero may mga nagsasabi na parang magical daw. Wala pa naman tayong datas para pagbatayan kung bakit magical. Si Dinah Marcelina, tanong ko lang ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na nakakalipad ako, kaya kong tumawid o kaya ko pong itawid ang mga tao sa ilog. Ngunit may isa pong babae na gusto kong makatawid siya sa ilog, ngunit hindi ko po siya kayang ilipad. Paulit-ulit ko po itong ginawa, ngunit hindi po talaga kaya. Sinubukan ko po ang isang bata, ngunit hindi ko rin po kaya. Bumabalik na lang po ako kung saan ako galing. Alam ko po talagang gising na po ako noon, 6:00 ng umaga. Nakapag-toothbrush na po ako, kaya lang bumabalik po ako sa pagtulog dahil pakiramdam ko nga, pagod ang katawan ko. Gusto ko po pong matulog. Ngunit dahil sa pagpumikit na po yung mga mata ko, nagkakaroon pa po ng dugtong yung panaginip ko at pinipilit ko po ang aking sarili na bumangon na lang. Nagkape na lang po ako, nagkwenta po ako sa asawa ko tungkol sa aking panaginip at sa kasalukuyang nararamdaman ko. Pakibigyan naman po ako ng kahulugan para maging malinaw. More power and God bless. Dahil na yung pagiging decisive mo marahil sa kasalukuyan, ginagamit mo ito sa anumang sitwasyon na dumarating sa'yo, no? Nais mong makamtan agad yung isang mithiin. At ginagawa mo rin tulay ang iyong desisyon sa buhay para makamit nga yung mga para yung mga ninanais din ng mga nasa paligid mo, makamit din nila yung gusto nila. So, tinutulungan mo sila. Matulungan siya, no? Sabi ni Sars Cruz, tatanong ko paano ba makaka-apekto ang nasal natin sa kanila? Meron bang epekto ano pa yung sa panunod o sa kinagis ng email? Sana ituloy yung pagtalakay sa Herman Spirit. Pakibati ang sarson sa family, saka si Sir Martina sa Phase 1 at sa Echo ng Davao City. Thanks. Yung Herman Spirit, sinasabi ni Adam na ikunin mo ko din, no? Kasi sinasabi ni Adam, ang Herman Spirit, sabi ni Adam Reyes, yung mga hindi mapakali ng mga kaluluwa, ng mga namatay na pagdating sa pagbabalik nila bilang multo o kaluluwa o ghost, may nagahalik pa rin sila. Kasi hindi na nasunod yung maribigat na yung ginagana. At kadalasan nga itong mga ito, hindi mananakit. Masama lang talaga yung earthbound yun o earthbound. Yun yung earthbound spirit. Yung hellbound, tinatawag yung diabolic. No? Talagang ito yung ang earthbound, yung sinasabi kanina. Yung mga kanina. Hindi talaga sila mapakali. At may mga tuning na kailangan sa ating mga nabubuhay kaya nagbabalik sila rito. Ang hellbound, diabolic, masama. Ibig sabihin sa sobrang bigat ng impact ng kanilang kamatayan na hindi nila matanggap, pagka sila dumarating, meron makasaktan dahil nagwawala sila yung mga kaluluwa ng mga ito, no? At ang sabi ni Adam, hindi nga mabuti sa mga taong walang sapat na kaalaman yung basta na nga magtatawag yung mga kaluluwa. Kasi paano kung ang darating daw, uncontrollable pala, wala kayong sapat na kaalaman, mapapahama kayo. Kaya maraming tatanong sa atin, paano daw bang magbubukas ang third eye? Mahirap nga po kung ang layunin lang ninyo makakita. Paano kung masalubong mo yung nagbahawa ng espiritu na hindi mo alam yung gagawin? Baka rin mapahamak ka. So, yun yung katotohanan dun sa paranormal na pinag-aaralan namin. Si Aisa Alioding, good evening kasi Sendak, avid listener niyo ako. I just wanna ask, tungkol po sa panaginip ko,
Malapit na po kasi yung birthday ko. Napanaginipan ko pong hinahampas ako ng birthday cake at saka po yung mga hindi ko po ka-close ang in-invite ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan yan. Na kahit na hindi mo kakilala, meron pa rin silang magandang wish para sa birthday mo. Tsaka, indikasyon din ito. Ayos na gusto mo lang mo sa yung celebration sa nananapit mong karawan. Kaya, siguro, kung meron pagkakataon, yung mag-celebrate kayo, mag-party kayo. Si Marlo Dakayan, good evening Sir Benji Mamdea. Yung panaginip ko po, nakahiga ako sa sulok ng bahay namin. Madilim po, katabi ko yung sister ko. Nakapatay po yung ilaw nang bigla raw po akong nakita ng kaluluwa malapit sa amin. Mas lalo akong kinalabutan nang mahawakan ko po yung multo na parang buhay na tao. Idol ko po ang kasindak-sindak. Thank you and God bless more power, sabi ni Polit ng Taytay Rizal. Okay, yung multo at ang dilim ay nangangahulugan ng isang katotohanan sa waking life. Meron kang pangarap na madilim na ang kinabukasan at kinatatakutan mo ang kabiguan. Topic daw natin yung evil disasters. Yung images na kapag pinag ng mga people mahal ng Amerika, tungkol pa rin ito sa Illuminati, Sige. Si Jet Tart Perez, Ma'am Dea, Sir Benji, ang ibig sabihin ng panaginip ko na nakipaghalikan po ako sa babae na type ko pero hindi ko siya kilala sa totoong buhay at kahit minsan nga hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Jet, meron kang mga natutuklasan sa iyong pagkatao na unti-unti mo nang tinatanggap na bahagi ito ng iyong katangian, maaaring mabuti o hindi, pero tinatanggap mo. Sabi ng David Joseph Martinez, masugid akong taga-sumama ng kasinang-sindang mula pa noong 2011. Thank you. Naalala ko yung unang topic ko sa Palestine Communio. Hindi naman ito ang unang topic namin. Ang unang paksa namin yun black magic at white magic. Simula nang linggo-linggo ka ng sinubaybay ng kasinang-sindang. Ang tanong ko, masusuri po ba ang nasa ay hawak din. Baka ang nasa raw ba ay hawak din ng Illuminati. Pagka tinatanggal talaga yung bowels, hindi naiintindihan. Sana po mabasa niyo. Next time, David, padala ko naman ng shortcut para hindi ko maintindihan ng MASSRI. Feeling ko nag-typo siya. Masasabi po ba na ang NASA ay hawak din kaya ng Illuminati? Pwede. Dahil marami silang mga mga eksperimento na parang iba naman ang takbo. Pero hindi naman yung mismo mga scientist siguro. Baka hindi naman sila talaga aware mo. Pero kung pupundo sa kanila yung Amerika, may ibang ngayon din siyempre ang Amerika susunod sa mga one world organization nila. Magagamit nga ang NASA. Si Norda Nafable, linggo-linggo po ako nakikinig ng kasindak-sindak. Nag-start din po ako makinig noong 2014. Ang gaganda ng topic niyo. Thank you. Salamat. At sa Fable, maraming salamat sa pagkikinig. Good evening po. Si Jezreel and Trampas, good evening Sir Bench. Totoo po ba na nakakataboy ng bad spirits ang asin at iron metal? Power to your show. Hindi po. Wala ang kanililaman ng asin ang bigas at ang mga metal. Basta't may problema mo ito ng pagparamdam. Pag hindi inaunawaan ka marunong sa iba, hanggat hindi natin nalalaman ang mensahe nila, hindi sila napapakali. Kung tutusin niya, hindi naman sila nakakatakot, nakakaawa sila, nagpapapansin sa atin, ipansin din natin. Si Paul Ibe, may katanungan lang po ako ngayong nakadiscover na ng bagong planeta na Earth-like ang sinasabi ng NASA. May posibilidad po ba na totoo ang parallel world ng Earth, no? Na kung saan kung ano ang meron ng Earth naninirahan, ganun din sa nasabing planeta. Sa inyo na nanggaling yan, Paul, no? Posibilidad. Pwedeng ang posibilidad ay oo, pwedeng ang posibilidad ay hindi. Ang maganda rito, kung nangyari na yung sinasabi ni Eric Von Daniken, yung totoong time travel ng tao sa ibang planeta at marating talaga natin yung lugar na meron tayong makakausap talaga close encounter with third kind na mga alien beings. Pag nangyari na yung ganun,
maraming tanong ang masasagot sa ating lahat. Ang dami pa namin gusto mabigay sa inyo pero maubos ng oras, kaya imimigay muna namin ang horoscope sa linggong ito. Pasensya na, ang dami pa rin nagbitin ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Pipilitin pa rin natin isa-isa ito sa tayo mga. Kaya ibibigay muna natin yan sa kanila yung horoscope na hinihintay nila para sa linggong ito. Narito na po ang horoscope sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Aakalain mong perpekto na ang lahat. Ikabibigla mo ang kahantungan ng mga bagay, kaya ihanda ang sarili sa pagiging matatag. Hindi lahat ng bagay ay aayon sa iyong gusto, kaya matutong mag-adjust para sa iba. Taurus, April 21 hanggang May 21. Huwag kang matakot mag-isa. Huwag kang mangamba kung hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating ang iyong inaasam na pag-ibig. Darating din ito sa panahong hindi mo inaasahan. Gemini, May 22 hanggang June 21. Mahihirapan sa pagdedesisyon sa isang problema. Nahihirapan ka kasing piliin kung ano ang iyong pananaigin, ang iyong puso o ang isip. Piliin kung ano ang mas matimbang, puso, subalit siguraduhin pag pinag-isipan mo ito ng makailang beses upang ang iyong desisyon ay iyong mapanindigan. Cancer, June 22 hanggang July 22. Hindi mo makokontrol ang lahat ng bagay. May mga pagkakataong kailangan mo na lamang ipaubaya sa tadhana ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Ano man ang magiging kalabasan, panatilihin ang iyong positibong pananaw. Leo, July 23 hanggang August 22. Hindi rin maganda ang ipinakikitang ugali sa iyo ng mga taong nakapaligid. Sikapin pa rin maging mabait sa kanila. Mahirap manggawin ito para naman ito sa ikabubuti ng lahat. Ang hindi niyo pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Virgo, August 23 hanggang September 23. Hindi lahat ng tao ay iyong kalaban. Iwasan ang laging pag-iisip ng masama o paghihinala na walang basehan. Kung hindi mo babaguhin ito, ipinakikita mo lamang ang refleksyon ng iyong mapaghinalang pagkatao. Libra, September 24 hanggang October 23. Maganda ang mga adhikain at ipinaglalaban sa buhay. May mga taong nakararamdam ng inggit, kaya pilit nilang sisiraan. Huwag kang magpapadala sa mga taong ito at sa halip, lalo mong patunayan kung gaano katatag ang iyong prinsipyo. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Maraming mga pag-aalinlangan sa buhay, kaya naman hindi mo maisakatuparan ang mga pangarap. Pagaanin ang kalooban, matutong magtiwala sa mga kakayahan kahit ikay may mga pagkukulang. Wala kang mararating kung wala kang lakas ng loob, sumubok. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Pinanghihinaan ka ng loob dahil pakiramdam mo ay walang nakakapansin ng iyong mga ginagawang sakripisyo. Sa kabila ng kawalan ng inspirasyon, huwag tumigil sa paggawa ng mabubuting bagay. Hindi mo kailangan ng opinyon ng ibang tao para sumaya. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Mababalot ng problema at pagkalito ang buhay pag-ibig, maging matatag at panatilihin ng maayos na komunikasyon. Huwag lasunin ng selos ang utak. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi ito makatutulong sa paglutas ng iyong kinakaharap na dagok sa buhay. Ilabas ang sama ng loob at humingi ng payo mula sa mga mahal sa buhay upang matulungan kanilang makaahon sa pinagdaraanan. Pisces, February 20 hanggang March 20. Huwag isaalang-alang ang iyong kaligayahan sa buhay para lamang sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Piliin ang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Unahin mo nang mahalin ang sarili bago ang iba. Sa nais po sundan ang aming horoscope, i-upload namin mamaya sa Kasing-Kasing Facebook page. Pati ang mga pinangako namin pwede nyo silipin sa Kasing-Kasing Facebook page. Tingnan po natin. Hanggang dito lang muna tayo at mag-aras na sila ng hating gabi. Salamat sa patuloy ng pagsubaybay sa programang Kasindak-Sindak at salamat din kay Sergio Juliana, Edson Santelices, Jessica David. Dito sa kasama natin palagi si
Gary Calcio sa pagsasaliksik at kasama natin sa video project. Sa lahat ng mga kasama namin ngayon nag-aaral doon. At sa aming guro na si Anong Reyes, salamat. At sa inyong lahat na walang sumusubaybay sa pinakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Ako si Benji Felipe. Magdasal tayo palagi at pagpapalain tayo palagi ng ating Panginoon. Bigan at batuhang isang malam, nakalawakan ng kumakarga, iinog dumuduyan ang kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, natin ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sa piling, biyayang kay lusok sa atin. Nakikilapat tayo sa ganda, na ang kulong may halong panganin, sumisingaw-sinang ulan, nagangakit na ang bulkan, nagpupuyo sa buhangin. Lahat ng buhay masasuwi kung kikikilos at babawi, kung kikikilos at babawi. Rot ng araw kay lambing ng sinag, mabangis na ngayon